So yun, mga idol. Welcome back dito sa ating channel. May gagawan tayong A-Travel. Magpa-flight na siya bukas. So wala siyang account. First time niyang mag-travel. So gagawin natin ito. Ito na rin yung magiging guide natin para sa mga kababayan natin na uuwi at gagawa ng A-Travel. Although nasa website ako ngayon, pero the same thing kung kayo ay nasa mobile, dito lang ay pumasok sa atravel.gov.ph tapos sundan nyo na lang yung step na gagawin natin from the scratch. So unang gagawin natin, pasok muna tayo sa atravel.gov.ph. Libre po ito, walang bayad. Ito yung Philippine Travel Information. So ilalagay natin yung link sa baba. So pwede niyo pong i-download yung eGov, pero I suggest as always dito kayo sa website gumawa kasi mas mabilis gamit ang inyong mga mobile. So aTravel is free. Click here to sign in. Ito yung pinakauna niyong gagawin. Dito meron tayo ditong login, email address at saka password. Dito kung kayo ay meron ng account, ang gagawin nyo is gumawa na lang, mag-login na lang kayo using your email address at saka yung password. Pero kung wala pa kayong account, ang gagawin nyo is mag-create an account tayo. Dito sa baba, create an account. Okay, lagay nyo lang ang inyong email address. Yung email address na nakukuha nyo or nabubuksan nyo. Okay, tapos antayin nyo ang email address kasi ipapadala doon ang OTP. One-time password siya na sinesend sa inyong email address. So pag andito na kayo pag na-receive nyo na, antayin nyo ang ating next gagawin. Okay, so pag dumating na yung OTP, syempre ilagay nyo dito. Tapos ang gagawin nyo, i-continue nyo lang. Syempre mag-create kayo ng inyong password. Ang password dito is kailangan 12 characters. Tapos meron siyang uppercase and lowercase. Ibig sabihin po noon, merong malaking letra, merong maliit na letra, meron ding mga numbers. Okay, pag once pasok na yon, ganun lang kadali. Pasok na tayo sa ating personal information. Okay, siyempre mahalaga dyan mga idol, i-save nyo yung mga password kasi kailangan nyo rin yan pabalik, which ituro ko rin dito kung paano kumuha ng aTravel pabalik. Kasi arrival at saka departure yung dapat natin gawin. So dito kailangan natin yung inyong Philippine passport. Siyempre, take photo or upload. Kung nasa mobile kayo na gumagawa, mag-take picture lang kayo, mag-selfie. Pero kung meron na kayo nakasave dyan ng mga picture, pwede niya siyang i-upload na lang dito. So, meron ako hiningi sa kanya. So, i-upload na lang natin from file. Okay, so ayan. Meron na siyang picture. Siyempre, ang gagawin natin dito is passport information. Okay, sa personal information na kailangan natin dito is yung name, yung middle name, at saka yung last name. Siyempre, kung ano, lalaki or babae, select nyo lang dyan. Siyempre, meron din dito yung birth date natin. Ang birth date natin, ilagay natin is month, mauuna, tapos day, tapos year. Okay, so ilagay nyo lang dyan. Siyempre, mahalaga yung contact number sa Pilipinas, mobile number. Pwede ka rin pumili either sa Pilipinas or sa Kuwait or sa ang country man kayo naroon. Pero mostly sa Pilipinas ang nilalagay ko. So ilagay natin dyan. Okay, dito sa baba mga idol, ilagay natin dito yung citizenship natin, country of birth, passport number, nasa inyong passport yan, kailangan parehas po, walang pagkakaiba. Passport issuing authority kung saan in-issue yung passport. Passport issue date kung kailan siya in-issued. Siyempre, yung occupation nyo. So, yan po yung pinakamalaga dito sa personal information. Okay. Pag once okay na tayo dito mga idol, click lang natin itong next. Okay, sa permanent country of residence mga idol, lagay natin syempre country Philippines, state, province, Metro Manila. Yan. Depende ito sa lugar nyo ha, pero usually ito yung mga tinatanong, state, province, city, municipality, barangay, house number, pwede niyong lagyan dito ng NA or not applicable pag wala namang mga house number. So, NA lang, ay lagay niyo dito. Kung available naman, lagyan niyo ng mga numbers. Pero NA, pwede niyo ilagay pag not available. Pag okay na to, next na lang natin. Okay, tapos makita natin dito mga idol yung information na nilagay natin sa ating onboarding summary, yung personal information. So, double check nyo lahat. Andito ba, tama ba? Password number, yung birthday nyo, yung birth date,
mobile number, lahat po, pati yung address nyo sa Pilipinas. Pag once na na-check nyo tapos okay na, mag-continue na lang tayo for next. So, pag okay na lahat, click na lang natin itong submit. Automatic po, pupunta na tayo sa e-travel part. Ito na yung pinaka-exciting part para sa ating mga biyahero, yung e-travel registration natin. So, makita natin dito mga idol, is meron diyang nakasulat na you may only registered through e-travel 72 hours prior to your arrival or departure in the Philippines. Travelers are enjoined to present their e-travel QR code to flight boarding. So, ibig sabihin, pauwi siya ng Pilipinas. So, ang gagawin natin ngayon is for arrival in Philippines. Twice kayong gumawa ng e-travel pa entering the Philippines at saka living in the Philippines. So, ituro ko rin po yan sa inyo mamaya. So, pag andito na tayo, mabilis lang to. So, i-click lang natin kaagad itong arrival. Tapos, continue lang tayo. Okay, makita natin dito yung ating travel details. Ito yung maraming nahihirapan sa travel details kasi dito kasi nilalagay kasi natin yung ticket. Sa ticket natin, dito nagkakatalo. So, kung meron kayong mga ticket dyan, kailangan hawak-hawak nyo na bago kayo mag-fill up dito sa e-travel. So, purpose of travel niya is, of course, vacation. OFW pala ang purpose of travel natin dito ilagay. Tapos, travel type ilagay natin is aircraft passenger. Siyempre, yung flight information natin, dito ang gagawin natin. Maraming ang naguguluhan dito. So, hawak nyo na ang inyong mga ticket. Ang gagawin nyo, turo ko po sa inyo, pag kayo ay connecting flight at saka direct flight, meron siyang connecting flight na Kuwait to Abu Dhabi and then Abu Dhabi to Manila. Pagka connecting flight kayo, ganito ang gagawin nyo para hindi kayo mahirapan. Siyempre, airlines, ilagay nyo kung anong airlines yung sasakyan nyo dito. Ang nakasulat is Etihad Airways. So, ilagay nyo lang, hanapin nyo lang, search nyo lang. Etihad Airlines, yung flight number, makikita nyo yan sa inyong mga ticket, confirmed ticket. So, dito, pwede nyo i-click. Tapos, makita nyo rin dito na andito yung mga available flight number ng bawat airlines na sasakyan nyo. Okay? Kagaya ng sinabi ko po, pag kayo ay connecting flight, ang ilagay nyo po dito is dapat yung inyong from Kuwait to Abu Dhabi to Manila. Ang ilagay nyo dito is yung inyong Abu Dhabi to Manila. Wala kayong mahanap dyan na from Kuwait to Abu Dhabi na airline tickets kasi dapat pag connecting, ang ilagay nyo lagi is yung connecting airlines nyo at saka connecting flight number nyo. Like, sample again para mas malinaw sa inyo. Abu Dhabi, Kuwait to Abu Dhabi, then Abu Dhabi to Manila. Ang ilagay nyo is Abu Dhabi to Manila. Okay? So, ayan. Origin, siyempre ilagay nyo kung saan kayo nagagaling. Galing siyang Kuwait. Tapos, Kuwait International Airport. Nasa ano po yan ha? Nasa ticket nyo po yan. International Airport. Okay. Ito. Kailan siya magdi-depart? From Kuwait. January 29 yung date of departure niya. So, ilagay natin dito, January 29. Siyempre, with transit or connecting flight, transit natin, saan tayo magta-transit? So, magta-transit siya is Abu Dhabi. Okay, transit airport. United Arab Emirates. Okay. Then, airport transit. Siyempre, nasa ano yan? Said International Airport. So, ilagay natin dito. Date of transit niya is 30. Okay. Kasi mag-automatic na yung Terminal 3. Makita natin kaagad yung Terminal 3. Andito na. Okay. Tapos, date of arrival niya is 30. Lagay nyo lang. Piliin nyo lang agad. Tapos, syempre, same as permanent address. Huwag nyo na baguhin yan. Tapos, ang gagawin niya dito is in-next nyo lang. Pagka next nyo dito, health declaration, ilagay nyo lang to dalawa. No, tsaka no. Next nyo na kaagad. Dito sa baggage declaration, scroll down nyo lang sa pinakababa. Do you have baggage or currency to declare? No, OFW ka. So, no need to declare anything. Ilagay nyo lang dito no. Okay, accompanied by a family, ilagay nyo lang po dito 00. Okay na yan. Yung check-in baggage nyo, kailangang alam nyo yan. So, check natin. Okay, so 1-1 lang siya. 1. First time traveling, visiting to Philippines? Yes. Ilagay nyo dito yes. First time nyo mag-travel. Then next na kayo.
Signature, kahit ilagay nyo lang ang inyong initial. Yung initial ng inyong name, pwede nyo ilagay dito lang. So, ilagay nyo lang dito yung initial nyo. Okay, pag once okay na yan, next nyo lang. Travel declaration will also be generated for the selected family. Ilagay nyo lang ito next. Siyempre, kung may family kayo, i-add family member nyo yan. Pero pag wala naman, ilagay nyo lang next tapos yes. Tapos andito na lahat ang inyong information, sa inyong personal information, pati yung sa inyong travel. So ang gagawin nyo lang dito, scroll down, i-double check nyo kaagad. Lahat, i-double check nyo kaagad kung okay ba. Pag once na na-check nyo na lahat kung okay ba, walang pagkakamali, syempre i-submit nyo na kaagad yan. And then congratulations, you have successfully creating e-travel. Close nyo lang to. See, ito na yung inyong e-travel na present nyo sa immigration officer. Pero yung iba, kahit hindi na kasi pag check yung inyong mga passport, automatic makikita na nila na meron kang ginawang e-travel. So okay na yan. Ganun lang kadali. Double check nyo lang yung flight details, lahat-lahat, pati yung name nyo, lahat kung wala bang pagkakamali. Pagka once na okay na, ang gagawin natin, download nyo lang yan, tapos close, tapos okay. Ngayon, kung kayo naman ay babalik sa abroad, pabalik na kayo, halimbawa, pabalik na sa abroad, ituro ko sa inyo, back to home tayo. Okay, andyan, meron na kayong nakapag-login na kayo sa inyong e-travel. Ang gagawin nyo lang is next, new travel declaration, the same username at saka password. Click nyo lang to. Tapos, ang gagawin nyo naman is departure. So, departure na ang gagawin. Tapos, i-continue lang. The same process. Ganun lang po kadali, mga idol. So, yun. Sana po nakatulong itong video na ito para sa inyo. Ito ay kailangan po sa lahat ng mga travelers pauwi at saka pabalik po ng abroad. Thank you so much sa inyo. Bye-bye and God bless.